Pagpasok ko pa lang sa ballroom ng Monteluna Grand Hotel, ramdam ko nang hindi ako inimbitahan para tanggapin bilang magiging bahagi ng pamilya, kundi para masukat, busisiin at ipakitang kulang. Kumislap ang mga chandelier sa kisam, umaalingasaw ang mamahaling pabango ng mga bisita, at bawat mata na dumadapo sa akin ay parang may tanong na hindi na kailangang sabihin. Nakatayo sa dulo ng receiving line si Doña Clarissa, ang ina ni Adrian, suot ang perlas na kasing lamig ng mga ngiti niya. Nang lumapit ako para magmano, bahagya siyang umurong, tiningnan ang damit kong simple pero maayos, at saka nagsalita ng sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Ay, buti na lang at napilit mong magsuot ng bagay sa okasyon, Mila. Hindi halatang first time mo sa ganitong klase ng dinner. May ilang natawa. Hindi malakas. Iyong tipong pigil dahil nakabalot sa asal, pero sapat para maramdaman kong ako ang laman ng biro. Ngumiti ako ng marahan, hindi dahil natuwa ako, kundi dahil ayokong ibigay sa kanya ang kasiyahang makita akong nasisiraan ng tindi. Akala ko roon matatapos. Hindi pala. Habang isa-isa niya akong ipinapakilala sa mga kaibigan nila, para akong isang bagay na kailangang ipaliwanag. Si Mila, sabi niya, napakasipag na bata. Sanay sa simpleng buhay. Marami pa siyang matututunan sa amin. Sa bawat salitang simple, sipag, matututunan, may nakatagong paalala na hindi raw ako kapantay. Na naroon ako dahil pinagbigyan, hindi dahil karapat-dapat. At bago pa man maihain ang unang ulam, malinaw na sa akin ang tunay na layunin ng gabing iyon. Hindi engagement dinner ang haharapin ko, kundi isang tahimik na paglilitis sa halaga ko bilang babae. Sa ilalim ng malamig na ilaw, pakiramdam ko hindi ako ipinakilala bilang babaeng minahal ng anak niya, kundi bilang pagkakamaling gusto niyang ipasilip sa lahat, para bago pa magsimula ang gabi. Nakapili na ang mga tao kung sino ang dapat nilang hangaan at sino ang dapat nilang kaawaan agad. Akala ko tapos na ang unang hiwa ng kahihiyan sa receiving line, pero nang dalhin kami sa hapag, doon ko tuluyang naunawaan kung gaano kaingat magplano si Doña Clarissa kapag gusto niyang ipamukha sa isang tao ang kanyang lugar. Mahaba ang mesa, puno ng kristal na baso, mamahaling kubyertos, at mga bulaklak na halatang mas mahal pa sa buwanang renta ng bahay na kinalakihan ko. Natural lang sanang sa tabi ni Adrian ako upo. Engagement dinner ayon. Ako ang mapapangasawa. Pero nang hilahin ng isang waiter ang silya sa gawing malayo sa sentro, doon ako itinuro ni Doña Clarissa na para bang may inaayos lang na seating arrangement, hindi isang tahimik na insulto. Diyan ka muna, Hija, sabi niya, sabay ngiti sa mga bisita. Mas komportable ka siguro riyan. Baka ma-overwhelm ka sa dami ng kailangang kausapin. Nakita kong bahagyang nanigas si Adrian, pero ang ginawa lang niya ay ngumiti ng pilit, saka umupo sa kabilang dulo, sa tabi ng kanyang ina at ng ilang business partners. Hindi man lang niya sinabing dapat sa tabi niya ako. Hindi man lang niya sinubukang itama ang mali. Sa gabing iyon, hindi ako itinabi sa lalaking pakakasalan ko, inilagay ako sa lugar na parang +1 lang na kailangang pakisamahan. Habang umiikot ang usapan, isa-isa akong ipinapakilala ni Doña Clarissa na parang charity project. Simple lang si Mila pero mabait. Hindi siya sanay sa ganito pero matututo rin. Importante naman, marunong rumespeto. Bawat linya niya ay nilalagyan ng lambing ang pagliit. At ang pinakamasakit, may mga tumatango. May mga ngumingiti na parang normal lang na gawing aliwan ang pagkakaiba ng estado sa buhay. Noon ko unang naramdaman na hindi lang ako hindi gusto ng magiging biyenan ko. Gusto niya akong gawing palabas. Sa bawat paggalaw ng waiter sa paligid ko, lalo kong nararamdaman na maingat akong inilayo, hindi dahil kulang ang espasyo sa tabi ni Adrian, kundi dahil may mga taong mas gustong makita ang isang babae na nag-iisa kaysa isang nobyang may karapatang mapabilang sa mesa ng sarili niyang engagement dinner mismo. Pagdating ng unang putahe, mas naging pino ang mga salitang ginagamit ni Doña Clarissa, pero mas tumatalim ang tama. Hindi na siya kontento sa pagpaparamdam na hindi ako bagay sa mesa. Gusto na niyang ipaintindi na hindi ako dapat naroon. Habang kinakain ng lahat ang roasted sea bass na halos walang nakakabawas dahil mas abala sila sa usapan, inilapit niya ang wine glass sa labi niya at tumingin sa akin na parang may sinusuring depekto. Mila, sa bahay ninyo ba, gumagamit kayo ng tamang kubyerto sa bawat course? Tanong niya, kunwaring interesado. Bago pa ako makasagot, tumawa siya ng mahina. Ay, huwag mo na sagutin. Mahalaga namang natututo.
May isang tita na napangiti. May isang lalaki sa dulo ng mesa na nagkunwaring may tinitingnan sa phone niya para hindi mahalatang nakikinig. At may ilang babae na nagkatinginan, iyong tinging may awa pero walang sapat na tapang para pigilan ang mali. Ramdam ko ang init sa lig ko, pero pinili kong ituwid ang likod ko at panatilihing steady ang boses ng sabihin kong, kaya ko pong matuto kapag may gustong magturo ng may respeto. Saglit na tumahimik ang mesa, ngunit si Doña Clarissa ang unang bumawi. Ay, marunong sumagot. Mabuti iyan. Kailangan talaga ng confidence kapag galing ka sa mas ordinaryong buhay. Ordinaryo. Iyon ang salitang pinili niya, pero ang ibig niyang sabihin ay mababa. Hindi sapat. Hindi karapat-dapat. Sa bawat ngiti niya, may kasunod na sugat na siya rin ang may gawa. At habang tumatagal ang hapunan, lalo kong nakikita kung gaano kakomportable ang ilang tao sa panonood ng isang babaeng unti-unting dinudurog ng hindi kailangan ng sigawan. Ngunit mas pinili kong maging tahimik kaysa maging magulo dahil alam kong may mga laban na hindi sinasagot sa unang hampas. May mga gabing mas epektibo ang katahimikan kaysa pagtatanggol na padalos-dalos. Ang totoo, mas masakit ang mga gabing hindi ka sinisigawan pero isa-isa kang tinatanggalan ng dangal dahil walang eksenang maituturo ang tao pagkatapos, pero pag uwi mo, dala mo ang bigat ng bawat tingin, bawat tawang pinigil, at bawat salitang binalot sa kunwaring kabaitan. At iyon ang uri ng hiya na pinakamatagal kumapit sa balat at alaala ng isang babae talaga. Dumating ang sandaling sabay-sabay na itinaas ang mga baso, at doon lalo akong nilamig sa kinaupuan ko. Tumayo si Doña Clarissa sa unahan ng mesa na para bang siya ang reyna ng buong gusali. Sa likod niya, kita sa salamin ang lobby ng Monteluna Grand Hotel, makinang, marangya, at punong-puno ng imahe ng yaman na gustong-gusto niyang ipangyabang. Sa lahat na narito ngayong gabi, panimula niya, alam ninyo kung gaano kahalaga sa amin ang hotel na ito. Hindi lang ito negosyo. Ito ang pangalan ng pamilya namin. Ito ang dugo, ang reputasyon, ang pamana. Humigop siya ng kaunting wine bago idinagdag, kaya natural lang na protektahan namin ito sa mga taong hindi nakaunawa sa bigat ng pagmamayari. Hindi siya tumingin sa akin ng direkta sa huling pangungusap, pero hindi na kailangan. Ang mensahe ay malinaw na malinaw. Outsider ako. Banta ako. Isang babaeng maaaring makinabang pero walang karapatang humawak. May mga tumango na parang may mahalagang prinsipyo siyang binabanggit. May mga pumalakpak pa. Sa loob-loob ko, muntik akong matawa, hindi dahil nakakatawa ang gabing iyon kundi dahil sa tindi ng kabalintunaan. Ang hotel na ipinagtatanggol niya nang may ganitong yabang ang mismong lihim na hindi niya kayang dalhin kapag nabunyag. Ang ari-ari ang ginagamit niyang panukat ng halaga ko ang pinakatatagong patunay na wala siyang karapatang maliitin ako. Hinagod ng daliri ko ang gilid ng aking handbag sa ilalim ng mesa. Nandoon ang sobre. Nandoon ang mga papel na kayang wasakin ang kwentong paulit-ulit niyang ibinibenta sa lahat ng tao sa silid. Pero hindi pa ako kumikilos. Hindi pa. Dahil may mga taong kusang naghukay ng sarili nilang hukay kapag pinabayaan mong magsalita ng magsalita. At habang ipinagyayabang ni Doña Clarissa ang hotel, lalo lang lumalalim ang katahimikang alam kong sa huli, ako rin ang sisira. Kung alam lang ng mga bisita ang alam ko, mag-iiba ang direksyon ng mga tingin nila sa akin. Hindi bilang dukhang nakasingit sa pamilyang mayaman, kundi bilang babaeng tahimik na pinapakinggan ang taong walang kamalay-malay na ipinagyayabang niya sa tunay na may hawak ng kanyang ipinagmamalaking mundo. At habang pumapalakpak sila sa kanya, lalo kong naramdamang ang bawat segundo ng yabang niya ay papalapit sa sariling pagbagsak sa harap din ng mga taong hinahangaan niya mismo. May kakaibang pakiramdam ang makaupo sa isang lugar na minsan mo nang kinabahan para sa kinabukasan nito. Tapos maririnig mong gamitin ka roon bilang simbolo ng kakulangan. Habang nagpapatuloy ang hapunan, tumatama ang paningin ko sa mga detalye ng ballroom na hindi napapansin ng iba. Iyong brass plaque malapit sa pinto na ilang beses naming pinunasan noon ni Mama habang hinihintay ang balita kung aaprobahan ang restructuring. Iyong frame permit sa hallway na halos kabisado ko ang petsa. Iyong lumang mosaic pattern sa sahig na pinaglaban ni Don Ernesto na huwag palitan dahil sabi niya, kapag nawala ito, para na ring nawala ang unang pangarap ko para sa hotel. Hindi alam ng mga bisita kung gaano kapamilyar ang lugar na iyon sa akin. Hindi nila alam na noong mga panahong tahimik ang lobby at takot na takot ang management sa tuluyang pagbagsak,
Nakatayo na ako sa parehong gusali, mas bata, mas payat, at mas nangangamba. Hindi nila alam na ang hotel na ipinagmamalaki nila ay hindi lang backdrop ng kahihiyan ko ngayong gabi. Bahagi ito ng buhay ko sa paraan na hindi nila kayang hulaan. Hinawakan ko ang strap ng bag ko. Sa loob niyon ang makapal na envelope na dinala ko, hindi para manggulo, kundi dahil ayaw ko nang pumasok sa isang gabing wala akong proteksyon. Alam kong kung gugustuhin ko, kaya kong patigilin si Doña Clarissa sa iisang sandali. Kaya kong patahimikin ang buong mesa. Pero pinili kong huwag. Hindi dahil mahina ako. Hindi dahil totoo ang tingin niyang wala akong laban. Kundi dahil gusto kong bigyan ng pagkakataon ang gabi na mailantad ang tunay na ugali ng mga taong balak kong makasama sa buhay. At habang lalo akong nasasaktan, lalo kong nakikilala kung sino ang handang tumahimik habang ako ang dinuduro. May kakaibang lakas ang katotohanang matagal mo nang dala, lalo na kapag ang mga taong nananakit sa iyo ay walang ideyang isang kisap mata lang ang pagitan ng pagmamataas nila at ng kahihiyang sila rin ang lumikha para sa sarili nila. At alam kong kapag dumating ang sandali, hindi na nila mababawi ang mga sinabi nilang ito. Nang magpaalam ako na pupunta lang sa powder room, sumunod si Adrian sa akin sa hallway. Tahimik roon kumpara sa ballroom, pero hindi sapat ang katahimikan para pahupain ang bigat ng dibdib ko. Ilang segundo kaming magkatapat bago ako nagsalita. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako sumisigaw. Marahil iyon pa nga ang mas ikinagulat niya. Adrian, sabi ko, hindi ko kailangan ng mahabang paliwanag. Kailangan ko lang malaman kung kaya mo ba akong ipagtanggol. Napahawak siya sa batok niya, iyong ugaling ginagawa niya kapag hindi niya alam kung paano haharap sa problema. Mila, please. Huwag natin itong palakihin. Ganito lang talaga si Mama. Nasobrahan lang siya dahil maraming bisita. Tinuturing niya akong kahihiyan sa harap ng lahat. Pagpasensyahan mo na muna. Isang gabi lang ito. Isang gabi lang. Parang ganoon lang kadali ikulong sa apat na salitang iyon ang bawat pangungusap na bumutas sa pagkatao ko. Tiningnan ko siya ng diretsyo. At kapag naging asawa mo na ako? Kapag may susunod pang ganitong gabi? Kapag ako na ang ina ng mga anak mo at ganyan pa rin ang tingin sa akin ng pamilya mo, ano ang gagawin mo? Hindi siya nakasagot agad. At sa katahimikang iyon, nakuha ko ang pinakamasakit na sagot. Hindi niya ako poprotektahan. Aasa siyang lulunukin ko na lang ang sakit para hindi masira ang kapayapaan nilang peke. Tapusin na lang natin ang dinner, sabi niya sa huli. Ayokong mapahiya si Mama. Hindi ko na naitangging may kung anong malamig na bumagsak sa loob ko. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa biglang linaw. Ang lalaking mahal ko ay handang hayaang ako ang mapahiya, basta huwag lang ang babaeng nananakit sa akin. At mula sa hallway na iyon, bumalik ako sa ballroom dala hindi na lang ang sugat ng pang-iinsulto, kundi ang mas mabigat na kaalaman na mali ang lalaking pinili kong pagkatiwalaan. Sa isang iglap, mas luminaw pa kaysa sa lahat ng insulto ng ina niya ang hinaharap na naghihintay sa akin kung itutuloy ko ang kasal. Habang buhay na pakikisama sa pamilyang mapang-api, at sa lalaking tatahimik sa tuwing ako ang sasaktan at sabihing maliit na bagay lang iyon sa ngalan ng kapayapaan nilang peke. Bago ko muling hinarap ang mesa, parang kusa nang bumukas sa isip ko ang mga taong pilit kong hindi inaalala tuwing nasa hotel ako. May amoy sa koridor na nagpapaalala ng lumang files, alikabok, at kape, parehong amoy ng opisina ni Don Ernesto noong mga panahong halos hindi na siya matulog kakaisip kung paano ililigtas ang Monteluna. 11 taon na ang nakalipas, hindi ito kasing kinang ang nakikita ng mga bisita ngayon. May mga kwartong bakante, may suppliers na naniningil araw-araw, at may mga papeles sa accounting na puro pula ang marka. Si Mama, si Pilar, ang unang nakakita na hindi simpleng mabagal na season ang problema. Malalim ang utang. Delikado ang tax exposure. At mas delikado ang mga desisyong ginagawa ng mga taong mas abala sa hitsura ng kayamanan kaysa sa aktual na kalagayan ng negosyo. Habang si Doña Clarissa ay abala noon sa social events at pakikipagpustahan sa reputasyon ng pamilya, si Mama ang tahimik na tumutulong kay Don Ernesto sa pag-aayos ng mga numero. Ako ang madalas niyang kasama, naghahain ng kape, nag-aayos ng resibo, nakikinig kahit bata pa. Doon ko unang nakita na ang yabang ay walang silbi kapag ang negosyo ay palubog na. Nang dumating ang puntong kailangan ng agarang salbabida,
para hindi ma-foreclose ang hotel, halos lahat ng maingay magsalita ay umurong. Ang totoong sumalo ay ang maliit naming pamilya. Ibinenta ni Mama ang huling lupang naiwan sa amin mula sa lolo ko, lupang pwede sana naming gawing tanging seguridad sa hinaharap. Hindi niya ginawa iyon para yumaman. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang masayang ang pinaghirapan ni Don Ernesto at ang kabuhayan ng mga empleyadong walang kasalanan. Ang hotel na ipinagmamalaki ngayon ng mga nangmamaliit sa akin ay minsang nakahawak sa huling pag-asa ng pamilyang tinatawag nilang ordinaryo. Hindi kami mayaman noon, pero natutuhan ko kay Mama na may mga taong hindi sinusukat ang halaga ng tulong sa laki ng perang maibibigay kundi sa handang isugal para hindi tuluyang malunod ang iba. Iyon ang klase ng dangal na hindi mabibili ng chandelier o apelyido. Kaya nang marinig ko si Doña Clarissa na magsalita tungkol sa dugong bumubuo sa hotel, gusto kong tanungin kung nasaan siya noong nalulunod na iyon at walang gustong tumaya rito kahit. Hindi nalimutan ni Don Ernesto ang ginawa ni Mama. Mas lalong hindi niya nalimutan kung sino-sino ang nawawala sa eksena tuwing kailangan ng tunay na saklolo, at kung sino-sino naman ang unang sumisingit pabalik kapag maayos na ulit ang lahat. Habang lumilipas ang mga taon, lalo niyang nakikita ang pagiging maluho, padalos-dalos, at mapag-angkin ni Doña Clarissa. Kahit anak niya si Adrian, alam niyang wala pa itong gulang noon para tumayo laban sa impluwensya ng ina. Noong nagkasakit si Mama, ilang beses kaming pinapunta ni Don Ernesto sa opisina niya. Akala ko noon tungkol lang iyon sa pagpapasalamat at sa ilang perang gusto niyang isauli. Hindi pala. May mas malalim siyang desisyon na matagal nang pinag-isipan. Sinabi niya sa amin ng direkta na ang hotel ay kailangang mapunta sa kamay ng taong may utang na loob dito, hindi sa taong tinitingnan ito bilang palamuti ng apelyido. Hindi raw sapat ang simpleng kabayaran sa perang isinakripisyo ni Mama. Ang kailangang ibigay ay proteksyon sa mismong negosyo. Sa tulong ng abogado niyang matagal na niyang pinagkakatiwalaan, dahan-dahan niyang inayos ang paglilipat ng titulo at controlling rights sa pangalan ko. Ako ang pinili niya hindi dahil kaawa-awa ako, kundi dahil nakita niyang kahit bata pa ako noon, naiintindihan ko ang bigat ng isang negosyong binubuhay ng maraming empleyado. Ilang tao lang ang nakaalam nito, siya, ang abogado, si Mama bago siya pumanaw, at kalaunan ako. May araw na malalaman din nila, sabi ni Don Ernesto noon, mahina na ang boses pero matalim pa rin ang tingin. At kapag dumating ang araw na iyon, siguraduhin mong hindi ka magsasalita dahil lang sa galit. Magsalita ka kapag kailangan ng itama ang yabang. Kaya nang bumalik ako sa ballroom ng gabing iyon, dala ko hindi lang mga papeles, kundi ang bigat ng isang pangakong matagal nang naghihintay ng tamang sandali. Alam ni Don Ernesto na kapag napunta sa maling kamay ang hotel, hindi lang numero ang mawawasak kundi pati buhay ng mga empleyadong umaasa rito at alaala ng mga taong totoong nagsakripisyo para mabuhay ito. Kaya hindi niya iyon iniwan sa ingay, kundi sa tiwala at sa alaalang hindi niya binaliwala kailanman mula sa amin noon. Pagbalik ko sa mesa, parang walang nangyari. Patuloy ang tunog ng kubyertos, ng marahang tawanan, ng mga taong sanay magkunwaring elegante, kahit may unti-unting dinudurog sa harap nila. Umupo ako, at ilang segundo lang ang lumipas bago muling nagsalita si Doña Clarissa, na para bang hindi pa siya kontento sa dami ng sugat na naibigay niya sa akin sa gabing iyon. Alam mo, Mila, sabi niya habang pinapahira ng napkin ang gilid ng labi niya, importante talaga ang pinanggalingan. Kahit gaano ka kasipag, kung hindi ka lumaki sa tamang mundo, may mga bagay na hindi mo talaga maunawaan. Tumango ang isang kaibigan niya. Nakaramdam ako ng panginginig sa mga daliri ko, pero pinilit kong manatiling payapa. At sa kanya binitiwan ang linyang sumira sa huli kong pagtitimpi. Nanay mo, mabait siguro. Pero may mga taong hanggang serbisyo lang talaga. Hindi porke nakapasok sa buhay ng mayayaman, pwede nang makihati sa pangalan, sa mana, o sa negosyo. Kaya dapat maayos agad ang prenup. Para malinaw ang hangganan. May kung anong humigpit sa dibdib ko. Hindi na ako nasaktan para lang sa sarili ko. Nasaktan ako para kay Mama, na hindi nila kailanman tunay na nakita. Babaeng tahimik na nagdala ng mga numerong ayaw nilang tingnan. Babaeng nagsakripisyo ng huling ari-arian para mabuhay ang hotel na ipinanghahampas ngayon sa akin. Sa sandaling iyon, nawala ang natitirang dahilan para protektahan ang katahimikan ng gabing iyon. Kung kaya nilang lapastanganin ang alaala ng yumao, para lang mapanatili ang yabang nila, wala na akong obligasyong hayaan silang magmukhang marangal.
Dahan-dahan kong inilapag ang kubyertos ko. Hinawakan ko ang bag ko. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, hindi na ako nakaramdam ng hiya. Ang naramdaman ko ay isang malamig, malinaw at matagal ng hinog na desisyon. Kung ako lang ang nilalait niya, kaya ko pa sanang lunukin. Pero may ibang uri ng kapalaluan ang pagyurak sa taong wala ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili, lalo na kung ang taong iyon ang dating sumalo sa pagbagsak ng mundong ipinagyayabang mo ngayon. Sa puntong iyon, hindi na ako basta anak ng mahirap sa mata niya sa gabing iyon. Tumayo ako ng mahinahon at iyon marahil ang unang bagay na ikinagulat nilang lahat. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nanginig. Hindi ko rin sila tiningnan na parang nakikiusap. Ang totoo, sa unang pagkakataon sa gabing iyon, pakiramdam ko ako ang may pinakamatatag na paa sa buong silid. Pwede po bang makuha ang atensyon ng lahat, sabi ko. Hindi kalakasan ang boses ko, pero sapat iyon para tumigil ang mga bulungan. Napatigil din si Doña Clarissa, bagaman may bakas pa ng irita sa mukha niya, na para bang iniisip niyang isa na namang emosyonal na eksena ang gagawin ko. Dahan-dahan kong inilabas ang envelope mula sa bag ko at inilapag sa mesa sa harap niya. Dahil ilang beses na pong nabanggit ngayong gabi ang pangalan, mana, at hotel na ito, sabi ko, mukhang tama lang na maging malinaw tayo. Isa-isa kong inilabas ang mga dokumento. Una, ang notarized deed transfer. Sunod, ang updated tax declarations. Pagkatapos, ang legal certification na nagpapatunay sa controlling ownership. Habang binabaligtad ko ang mga papel, ramdam ko ang pagbigat ng katahimikan sa paligid. Matagal na pong wala sa pangalan ninyo ang hotel na ito, sabi ko kay Doña Clarissa, diretso ang tingin. At matagal na rin pong hindi ito pag-aari ng sinumang ginagamit ang apelyido para mang-api. Ano ng kalokohan ito, putol niya, ngunit kapansin-pansin ang biglang paghigpit ng mukha niya. Hindi ako natinag. Hindi po ito kalokohan. Legal po ang lahat ng iyan. Kompleto ang proseso. At kung gusto ninyo ng pinakasimpleng bersyon, ito lang iyon, ang hotel na buong gabing ipinangmamaliit ninyo sa akin ay matagal nang nakapangalan sa akin. Walang palakpak. Walang sabayang sigaw. Mas matindi roon ang nangyari. Parang bawat salitang binitiwan ko ay pumutol sa hangin. Ang mga papel sa mesa ang gumawa ng hindi ko kailangang gawin sa boses ko. Sila ang sumampal sa lahat ng kasinungalingang ginamit ni Doña Clarissa para ilagay ako sa ibaba niya. Wala na akong kailangang patunayan tungkol sa breeding, ugali o pinagmulan. Sa harap ng papel, perma at batas, bumabagsak ang mga kwentong umaasa lang sa social status. At dahil alam kong totoo ang hawak ko, mas naging payapa ang boses kong nagsasalita. Sa wakas, hindi na ako ang kwentong binubuo nila, ako na ang katotohanang hindi nila matatakasan sa harap ng mga bisita nila. Kung may tunog man ang yabang kapag nabasag, marahil ganoon ang katahimikan ng ballroom ng gabing iyon. Walang umubo. Walang gumalaw agad. Ang mga bisitang kanina ay kampanteng nakikisabay sa himig ni Doña Clarissa ay tila sabay-sabay na naubusan ng sasabihin. May ilang yumuko sa mga plato nila. May ilang nagkunwaring abala sa pagtingin sa dokumentong hindi naman nila maabot. Ang social confidence na bumalot sa buong hapunan ay biglang napalitan ng mabigat na hiya. Imposible, bulong ni Doña Clarissa, pero hindi iyon tunog ng taong sigurado. Tunog iyon ng taong unang beses nawala ng kontrol sa harap ng mga saksing lagi niyang gustong i-impress. Tinawag niya ang general manager, halos pasigaw. Nang lumapit ang lalaki, kitang-kita ang pagpili nito ng maingat na mga salita. Ma'am, sabi niya, aware po ang board at legal department sa transfer. Nasa records po namin ang lahat. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong mesa. Ang isang abogado ng pamilya na inimbitahan sa dinner, ay napilitang sumilip sa mga dokumento, at sa halip na pabulaanan ako, tumahimik siya. Sapat na iyon. Minsan, ang katahimikan ng mga taong sanay magtanggol sa may pera ang pinakamalinaw na pag-amin. Lumingon ako kay Adrian. Iyon ang sandaling hindi ko malilimutan sa mga mata niya. Hindi galit ang una kong nakita, kundi pagkabigla, sa kahiya, sa kaunti-unting pagguho ng isang lalaking ngayon lang naunawaan kung gaano kalaki ang hinayaan niyang mangyari. Sa buong gabing iyon, pinanood niya akong alipustein. Ngayon, sa harap ng parehong mga taong iyon, nalaman niyang ang babaeng hindi niya ipinagtanggol ang maihawak pala sa mismong pundasyong ipinagmamalaki ng pamilya nila.
May kakaibang kapangyarihan ang kahihiyang bumabalik sa nagpadama nito. Kanina, ako ang sentro ng mga mapanuring tingin. Ngayon, si Doña Clarissa na ang hindi makatingin ng diretsyo sa mga taong gusto niyang paghanga ang lahat. At sa bawat segundong lumilipas, mas lumalabas na hindi pera ang nawawala sa kanya kundi kontrol. At para sa isang babaeng buong pagkatao ang nakatayo sa ilusyon ng kontrol, wala nang mas nakakalas ng dignidad kaysa mapatunayang matagal na siyang nakaupo sa kapangyarihang hindi naman pala kanya talaga. Si Adrian ang unang sumunod sa akin nang lumabas ako sa gitna ng katahimikang iniwan ko sa ballroom. Hindi na niya kayang magkunwaring maaayos pa iyon sa simpleng pagngiti o pag-iwas ng tingin. Mabigat ang mga hakbang niya sa likod ko hanggang maabutan niya ako sa may grand staircase. Mila, please, sabi niya, halos pabulong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napatingin ako sa kanya at doon ko tuluyang naramdaman ang pagod. Hindi iyong pagod ng katawan, kundi pagod ng pusong matagal nang nagpapaliit sa sarili para magkasya sa pagmamahal na kulang sa tapang. Anong mas mahalaga sa'yo, Adrian, tanong ko. Na hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa hotel, o na buong gabi mo akong pinanood habang dinudurog ako ng ina mo. Wala siyang maisagot agad. Gaya ng lagi. Hindi ko ginusto ang eksenang ito, sabi ko. Pero mas hindi ko kayang tanggapin na ang lalaking pakakasalan ko ay mas takot mapahiya ang nananakit sa akin kaysa iligtas ang babaeng pinangakuan niya ng buhay. Huminga siya ng malalim, nangingilid ang guilt sa mukha. Mahal kita. Napailing ako. Hindi sapat ang mahal kita kung sa bawat pagkakataon, ako ang isinusuko mo para lang manatiling tahimik ang pamilya mo. Hindi sapat ang pag-ibig kung lagi akong kailangang lumiit para ka siya sa mundo ninyo. Hindi sapat ang singsing, apelyido, o pangako kung wala namang paninindigan. Sa likod namin, naririnig ko pa ang mahinang ingay mula sa ballroom, pero wala na iyong bigat. Tapos na ang bahagi ng gabing iyon kung saan kailangan kong patunayan ang halaga ko. Ang mas mahalaga ngayon ay ang linawin sa sarili ko na may mga katotohanang mas masakit kaysa insulto, at isa roon ang mapagtantong ang taong mahal mo ay hindi pala marunong tumindig sa tabi mo. Kung noon, umaasa pa akong may lalaking hahawak sa kamay ko sa harap ng pang-aapi, sa sandaling iyon naunawaan kong may mga babaeng kailangang iligtas ang sarili nila dahil ang taong dapat kakampi ay matagal ng komportable sa pananahimik. At nang sabihin kong hindi sapat ang pag-ibig, hindi ko iyon sinabi para manakit. Sinabi ko iyon dahil iyon ang pinakaunang tapat na pangungusap na naibigay ko sa sarili ko noon pa. Nang bumalik ako sa ballroom, hindi na iyon ang parehong silid na iniwan ko. Kanina, pag-aari iyon ng mga ngiting mapangmata at mga pangungusap na nakabalot sa yaman. Ngayon, isa na lang itong lugar na puno ng mga taong naghihintay kung paano ko gagamitin ang kapangyarihang hawak ko. Tinawag ko ang general manager at ang head ng finance. Hindi ako nagsalita ng mataas ang tono, pero malinaw ang bawat salita. Simula ngayong gabi, sabi ko, walang empleyadong mawawalan ng trabaho dahil sa personal na gulong ito. Hindi sila ang may kasalanan. Nakita kong may ilang staff na lihim na nakahinga. Pagkatapos ay tumingin ako kay Doña Clarissa. Namumutla na siya, ngunit naroon pa rin ang pilit na galit ng taong ayaw tanggapin na tapos na ang kanyang paghahari. Magkakaroon ng full audit, sabi ko. Lahat ng unauthorized spending, lahat ng discretionary accounts, lahat ng power na ginamit para sa sariling luho imbes na sa kapakanan ng hotel, rerepasuhin. Nanginginig ang boses niya nang sumagot. Pinapalayas mo ba ako sa sarili kong hotel? Sarili ninyo, tanong ko, ngunit hindi ko na kailangang idiin pa. Nasa mukha na niya ang sagot. Ang inaalis ko po ay hindi kayo bilang ina ni Adrian. Ang inaalis ko ay ang karapatang gamitin ang negosyong ito para mang-api at maghari-harian habang ibang tao ang totoong nagbuhat ng mabigat. Hindi ako gumanti sa paraan niyang mababa. Hindi ko siya pinahiya sa pamamagitan ng panlait. Hindi ko siya ginamit na palabas. Ang ginawa ko ay mas masakit para sa taong katulad niya, ibinalik ko ang mga bagay sa tama. Sa gabing iyon, mas luminaw sa lahat ang tunay naming pagkakaiba. Siya, gumagamit ng yaman para magmukhang mataas. Ako, gumagamit ng otoridad para tiyaking wala ng ibang babaeng dudurugin sa parehong paraan. Hindi ko hinintay na humingi muna ng awa ang mga taong nandoon bago ko ipakitang may pagkakaiba ang pagganti at pagwawasto. Kung gusto ko, kaya kong iparanas kay Doña Clarissa ang parehong uri ng pampublikong pagduro.
Pero ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kaya mong ibalik, kundi sa dami ng pinipili mong hindi tularan. Iyon ang uri ng panalong kayang dalhin ng tuwid ang likod pagkatapos kahit wala ng palakpak mula kanino man. Hindi ko na hinintay ang pagsikat ng araw para malaman kung ano ang dapat kong piliin. Bago matapos ang gabi, ibinalik ko ang singsing kay Adrian. Wala na akong galit na kailangang isigaw. Ang natira na lang sa akin ay isang katahimikang mas buo kaysa sa anumang pangakong minsan kong pinanghawakan. Habang naglalakad ako sa lobby ng Monteluna, napatingin ako sa salaming dati parang laging nagpapaalala na may mga lugar na hindi para sa mga babaeng katulad ko. Ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi dahil ako ang nakapangalan sa titulo, kundi dahil wala na akong kailangang patunayan sa mga taong ang sukatan ng halaga ay apelyido, pera at kayang mangliit. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang hotel. Hindi sa kinang, kundi sa pakiramdam. Mas inayos ang records, mas pinakinggan ang staff, at mas iningatan ang mga taong matagal nang nagtatrabaho roon na walang ibang hangad kundi maayos na kabuhayan. Sa isang tahimik na bahagi ng lobby, nagpalagay ako ng maliit na pleke para kay Mama. Hindi mahaba ang nakasulat. Pangalan niya lang, at isang linyang nagsasabing may mga taong hindi kailangang mag-ingay para maging pundasyon. May mga gabing naiisip ko pa rin ang engagement dinner na iyon, ang mga ngiting mailason, ang katahimikan ni Adrian, ang pagbagsak ng mukha ni Doña Clarissa nang malaman niya ang totoo. Pero hindi na ako bumabalik doon para masaktan. Binabalikan ko iyon para alalahanin ang sandaling pinili ko ang sarili ko. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang nabawi ko ay hindi hotel, hindi titulo, hindi kapangyarihan. Kundi dangal. Iyong bahaging pilit nilang gustong liitin, pero hindi nila kailanman tunay na naagaw. At kapag ang isang babae ay muling buo sa sarili niyang paningin, wala nang pamilyang mayaman ang kayang magdikta kung gaano siya dapat kaliit. May mga tagumpay kasing hindi sinusukat sa laki ng nakuha, kundi sa bigat ng binitawan. At ang pinakabigat kong binitiwan ay hindi si Adrian, kundi ang dating bersyon ng sarili kong handang magtiis ng paglapastangan para lang matawag na kabilang. Ngayong buo na ulit ako, alam kong wala nang hapag na kayang magpalupig sa aking pagkatao at wala nang katahimikang ipagpapalit ko roon kahit kailan muli.